Binalaan na ng Pag-asa ang ilang lugar sa Luzon at Visayas sa posibleng epekto ng La Nina phenomenon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Hindi na lang malamig na hanging amihan ang dapat paghandaan ngayon. Mas maging alerto rin sa posibleng malawakang pagbaha at landslide. Idineklara na kasi ng Pag-asa ang pagsisimula ng La Nina. Ang panahong sobra-sobrang ulan ang mararanasan. Kapapalit pa lang ng taon, inanunsyo na ng Pag-asa ang nagpapatuloy na pagbabago ng temperatura ng karagatang Pasipiko. Isang hudyat na ang La Nina nagsimula na. Buwan pa lang ng Setyembre noong nakaraang taon nang magsimulang magparamdam ang La Nina-like conditions. Yan yung kahit wala pang La Nina, danas na agad ang paunang epekto nito dahil sa magkakasunod na tumamang bagyo noong bare months. At ngayon, mas naabot pa raw yan dahil sa nagbabagong temperatura ng karagatan. Nakikita natin yung unusual cooling dito sa Central at Eastern Equatorial Pacific. Ang kabaligtaran naman nun is mas umiinit naman yung karagatan na malapit sa ating bansa. So that is why napaka-favorable ng mga tropical cyclone or cloud clusters formation. Saksi ang mga apektadong residente mula sa mga lalawigan sa Silangang Luzon at Visayas dahil sa epekto ng pagbaha at pinsala ng mga bagyo noong 2024. At ngayong Enero hanggang Marso, hindi raw malabong mangyayari ulit yan. Mas mataas na kasi ang tsansa ng above normal rainfall. Hindi man dahil sa epekto ng bagyo, kundi pati nasa iba pang weather systems na magbubuhos ng sobra-sobrang dami ng ulan. Kapag merong La Nina is mas mataas ang posibilidad na marami tayong ulan. It could be due to tropical cyclones and also yung mga other rain-bearing weather systems. Low pressure area, kahit hindi pa yung mga bagyo, intertropical convergence zone and shear lines, medyo magbibigay siya ng mas taas na pag-uulan. Una nang sinabi ng Pag-asa na posibleng may mabuong isang bagyo ngayong unang buwan ng 2025. Nagbabala rin ang ahensya na kahit magsimula na ang tag-init sa Marso, aabutin pa rin daw ang buwan na yan ng epekto ng La Nina. Kaya pinag-iingat ang mga nasa lalawigang nakaharap sa karagatang Pasipiko na nakikitang pinakamakakaranas ng epekto ng La Nina. Kabilang ang Samar Provinces, Bicol Region, Calabarzon, Cagayan Valley at Central Luzon. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita.